Hello sa inyong lahat. Good day. At today, meron na naman tayong bagong pag-uusapan na statistical technique o specifically paano ito i-interpret lalo na kapag nakita nyo ito sa books, sa mga statistical software o lalong-lalo na sa research. Dahil iniisip ko siguro nag-iisip kayo ngayon ng topic nyo sa research pero nahirapan kayong basahin yung research paper kasi hindi nyo alam paano i-interpret yung regression results. Okay? So, since ayun, nabanggit ko na regression yung pag-uusapan natin, welcome sa panibago na namang lecture, paano mag-interpret ng results ng simple linear regression. Welcome back to Sir Lewis Classroom. So, let's start. Okay, so ina-assume ko na kapag kayo ay nandito na sa lecture na ito, naiintindihan nyo na yung correlation. Kung hindi nyo pa-gets ang correlation, I suggest na puntahan nyo muna yung video na na-record natin beforehand tungkol sa correlation before nyo panoorin tong video na ito para mas madali nyo siyang maintindihan. Okay, so i-pause nyo muna dito, balikan nyo yung correlation before natin to i-resume. Pero kung alam nyo naman na yung correlation, ready na tayo mag-start sa regression. So, ang regression, parang extension lang siya ng correlation. Sa correlation, tinitingnan natin yung relationship ba ng mga bagay-bagay ay positive, negative, mahina, sakto lang o strong ba yung kanilang relationship. Kung gusto mo pang mag-go beyond o lumagpas pa sa ganong klaseng information na kaya mong i-provide, pwede kang gumamit ng regression. Dahil ang regression ay hindi lang simpleng correlation yung tinitingnan niya, pero kaya rin niyang mag-predict ng isang variable. Halimbawa, magkano kaya ang babayaran ko sa jeep kung 5 kilometers ang layo ng biyahe? So, alam naman natin na correlated yung distance at yung amount na babayaran mo sa jeep. Pero sa regression, pwede ka nang mag-predict. However, disclaimer, sa aking pinanggagalingan, ang training ko ay psychological statistics at hindi namin masyadong focus ang paggawa ng mga regression equations. I guess mas madalas yan ginagawa sa mga business courses. Okay, kaya hindi ko mismo ipapakita sa inyo paano gumawa ng regression equation, pero ito yung formula niya. Y, or the dependent variable, is equal to A plus B times X. Yung Y yung dependent variable, yung A yung tinatawag na constant o yung intercept, yung B ay yung tinatawag na slope, at yung X ay yung value ng independent variable. However, tulad nga sinabi ko sa inyo, hindi yan sakop sa video na ito. Pero kung gusto niyo matutunan, wala namang problema. Just let me know sa comment section. Anyway, tingnan na natin. Typically, ganito yung makikita nyo na regression results sa mga libro o kaya sa mga research paper. So, yung study na ito, tungkol ito sa may impact ba yung exercise doon sa physical health ng isang tao. Obviously, masasabi natin meron. Na kapag mas nag-exercise ka, mas mataas o mas maganda ang iyong score sa physical health or mas healthy ka physically. So, kung babalikan natin yung correlation, ini-expect natin na meron sila nung tinatawag na positive relationship. Okay? So ngayon, sa regression, mas lalaliman lang natin ng kaunti yung explanation at titingnan natin isa-isa yung laman ng mga tables na nakikita nyo dito sa screen. All in all, meron tayong tatlong table. Ito yung unang table. Usually, ito yung pangalawa, yung ANOVA table. At ang pangatlo ay yung table na ito, kung saan nakalagay yung mga coefficients natin. Okay, ngayon, siguro nagtataka kayo, anong kinalaman ng ANOVA sa regression at bakit lumalabas siya sa regression results? Ay gusto ko sabihin sa inyo na according sa ating mga experts sa statistics, ang regression at ANOVA ay pareho lang. Ang pinagkaiba lang nila, statistically speaking, is that kapag regression ng ating data ay interval o ratio, doon natin siya ginagamit. Pero kapag ang data natin ay categories, lalaki o babae, matanda o bata, ang gagamitin natin for that would be ANOVA. Okay, so what I'm saying is, they answer similar research questions, pero mas nagpo-focus si regression sa relationship at si ANOVA more of differences. Okay? Anyway, balikan natin ito. So ngayon, tingnan natin. Una, okay, hindi ko sinusunod yung pagka-present ng
regression table dun sa mga software kasi meron akong sariling paraan para i-explain ito. Bilang isang psych student o bilang isang professor din sa psychology, ang una ko laging tinitingnan ay yung pangatlong table, etong hina-highlight ko ngayon. Okay? Ito yung una kong tinitingnan at ang aming training is that ini-ignore na namin typically yung constant. So, pwede niyong lagyan yan ng red na linya kung gusto nyo sa mga notebook ninyo. Kasi typically, ini-ignore na namin siya sa psychological report writing at tinitingnan namin direkta yung mga variables. For example, dito, isa lang naman yung ating predictor at yun yung exercise at makikita natin na ito yung kanyang unstandardized B. Okay? 0.213. Wala kayong nakikitang negative sign. So, ang ibig sabihin nito ay meron silang positive relationship. Kaya sabi ko sa inyo, reviewin nyo muna yung correlation doon sa isang video. Typically, hindi na namin pinapansin yung standard error. Hindi na namin ito madalas i-report, pero sa ibang research nare-report nila yung standard error. But anyway, may makikita pa kayo ditong tinatawag na isa pang B. Dapat nga symbol nito ay yung beta. Okay? Ito yung tinatawag na standardized beta. So, anong pinagkaiba nila? Ito kasing unstandardized, raw score ito. Yung iba kasing researchers gusto nila i-transform yung raw score into scores na standardized. Halimbawa, C-scores, ganon, para nga naman mas madaling mag-interpret for them. Okay? Kaya, depende yan sa style ng teacher nyo o doon sa ginagamit na format noong research paper. Minsan ang nare-report ay yung B, minsan ay yung standardized beta. Kung ayaw nila ng raw score, gusto nila transform yung score. But anyway, kahit ano for me, mag-work naman kasi pareho lang ang sinasabi niya for me. Kapag positive, edi positive correlation. Pero kapag may negative sign, negative yung kanilang association. And then, tinitingnan din natin kung significant ba yung predictor. Kasi kung yan hindi significant, ibig sabihin, wala talaga silang relationship. Or pwedeng nagkataon lang yung finding na yan. Pero since yung ating significance ay less than 0.001, in the language na ginagamit ng teens nowadays, legit na meron silang relationship. There is a significant relationship between exercise and physical health. Ngayon, balikan natin yung 0.213. Ano ibig sabihin ng 0.213? Ang ibig sabihin yan, tuwing tataas yung exercise ng 1 point o ng isang puntos doon sa ating scale, yung physical health ay tataas ng 0.213. Okay, so the more you exercise, the more natataas yung quality ng physical health mo. Okay, so ayun, yun yung interpretation nun. Babalikan natin yan mamaya. Tapos ngayon, ang gusto ko naman tingnan natin ay yung R. Okay? Ngayon po, yung R na ito yung correlation, okay, nung exercise sa physical health. Yan yung mako-compute nyo kapag ang ginamit nyo ay yung Pearson R. Pero since regression tayo, meron pa tayo isang makukuha, which is the R squared. At sa regression, mas pinofocus yung R squared kaysa sa R. Ngayon, anong makukuha nating information sa R squared? Ang ibig sabihin nito ay, diba, 0.0961. Ita-transform nyo yan into percentage. Ibig sabihin times 100. Ibig sabihin nito sa simpleng salita, 9.61% ng pagbabago-bago sa dependent variable ang pinapaliwanag ng independent variable. Sa context na ito, 9.61% ng physical health ang kayang ipaliwanag ng exercise. So kung iisipin, 9% lang, meron pa sigurong ibang factors na hindi natin na-take into account. I-discuss ko yun siguro sa multiple regression kung gusto niyo rin makita yung video na yun. Anyway, so may effect siya na 9.61% at para malaman natin kung significant yung effect na yan, eto na po yung role ng ating ANOVA table. At makikita nyo kapag significant yung effect, ibig sabihin meron talaga siyang effect. Kapag hindi yan significant, ibig sabihin mali yung mga variables na ginagamit mo to predict your dependent variable. So minsan kapag doon pala nagkamali na ang student, umuulit sila ng research topic or pumipili sila ng ibang predictors kasi hindi magandang predictors yung kanilang napili. Or in layman's term, walang kinalaman yung kanilang independent sa kanilang dependent variable. Anyway, paano nyo yan ngayon i-report? Ganito dapat sa research paper. The analysis revealed that exercise has a significant positive relationship with physical health. Tapos sa nakuha yung 0.213 dito sa beta kanina. So doon nyo siya ililipat. Tapos yung p-value niya
na galing dito, less than 0.001, and then end the sentence. Make sure na naka-italicize yung mga dapat i-italicize, yung mga symbols, tapos naka-parenthesis kung kinakailangan. And then, dito nyo ilalagay yung R squared. Exercise accounts for 9.6 of the variance in health, tapos yung result ng ating ANOVA, which is F. Tapos, yung nasa parenthesis ay yung 2 degrees of freedom. Una muna yung nasa exercise, una muna yung nasa predictor, okay, or predictors, tapos kasunod yung nasa baba niya, yung sa error o yung sa residual. So, ganyan yung formatting niya, equals 38.5, and then yung p-value niya na less than 0.001. So, in other words, dito sa ating discussion, masasabi natin na merong positive effect ang pag-exercise sa physical health ng isang tao at ang epekto na ito ay significant. Okay? At hindi ito nagkataon lang pero merong tunay na epekto ang exercise sa physical health. Sa ating next discussion, pwedeng tungkol ito sa multiple regression, titingnan pa natin ang 2 o higit pang variables kasi sigurado ako hindi lang exercise ang determinant ng physical health at marami pang iba. So ayun, yun lang naman yung ating discussion for today tungkol sa paano mag-interpret ng results ng simple linear regression. Magkita-kita tayo ulit next time para sa isa pang discussion tungkol sa statistics at psychology. Thank you very much. Have a nice day.